so that we can boast in your name, Lord God, so that we can speak of your name, Lord, to other people, Lord God. That is only your blood, Lord God, that can wash every sin, that can wash every blood, Lord God, that can wash all unrighteousness, Lord God, all uncleanness in our hearts, Lord God. It is you, only you, God, that can purify us, Lord God, to make us whole, Lord, to make us new, Lord God. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Sing, what can wash? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make us whole again? What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. I will boast in Christ alone, His righteousness, not on my own. I will cling to Christ my own, His mercy reigns now and forever. I will boast in Christ alone, His righteousness, not on my own. I will cling to Christ my own, His mercy reigns now and forever. Let's continue to worship the Lord with our voices, singing, what can wash away our sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is self-love that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Ang pagalingon, atong ipahiluna atong kasing-kasing sa pagtuon o kumalagyo sa puso ng atong duko atong mga oras ng iyong imamatang ng sunan. Lord, nagpasalamat ni nga ikaw ang among Diyos ni kinablang at tapos na among pasigarbo, tapos na among Lord ipataas, ibayaw, Lord, tapos na Lord himayaon labaw sa tanan ni ginawiawan. Walay niana mo Ginoo, Lord, na Lord na makapahimo nga takos na nagimo.
pagtungod lamang ang tanan sa mga anak sa Ginoo Kristo. Wala kami na nakasinati sa pagpamuhat sa mga anak sa mga kinabuhi o God. Balos na mo ang pagpulis na nakasigurong dimaya sa ngalan ng Ginoo God. Masalamat bisan ni mga orasa sa among sauhan sa pagtuon man sa diyan ang bulong. Nagampo ko, Lord, ng imo balaang Espiritu, O Lord, mo magkampi sa mga kasing-kasing, ugulahon na, O Lord. Anos pagpadayag sa mga butang, Espirituhan, sa mga kinahanglan ng mga sabtan, kinahanglan ng mga maangkod, sa mong paglakaw, pagsunod niya, imo na. Na nagampo ko, aming pulong ginukulong na among, nabati, nagawad, maangkod ng nagkatod na mo, Lord, sa among lugar, pagpakailang, pagpakauswa, maghatod inamo sa paghimay, pagsimbang, pagpasigulong niya ang imo ka. Dili na ko ngayong gamiton, Diyos mo alagad at ampo ko, O Diyos, na magamit mo imo. Bansin mo bala ang Espiritu nga gamahan ko sa kinatibukan na pagpadayag sa iyong pulo. Lord, flesh and blood accomplishes nothing more. Walang tabangi itawon ko nga dili gikan ako o dili gikan din sa mubalang Espiritu ang tanang pagpadayag, ang tanang pagpapistorya, ang tanan na imong ipaabot ka na na mahimong panalangin sa among pagsunod, paglakaw, diyan nimo mo. Lord, ubanin ka sa pagsugod na ito ni matapos. Nalaygo ng imong ngalan ng Diyos. Gusto ko sa may kadaugan ng kalampusan, ang isalig ng imong tanan. Mga na akong pagkampulo sa pangalan ng Jesus. Amen. I don't know kung nakailang man yung tawanan. This man is named Bruce Ismay. Bruce Ismay. Si Bruce Ismay is the chairman of White Star Line. Sama ng White Star Line. Ang White Star Line is the company who built the well-known cruise ship named Titanic. And kini si Bruce Ismay, this man announced sa nabuhat ang Titanic, this man, he announced publicly that the Titanic that they built was unsinkable. Dili daw malunod. And here's another interesting phrase ng Demon, not even that. Could sink the ship. So, make the long story short, paglayag, o sana palayag, unlod so. Here's the thing. Di bigla ka kapangantis mo. Amen? Desa kung sa patay, kung sa pinaan mo, kung sa patay mo, nabuhat, accomplish, naangkon, kung sa pinaan mo, di bigla ka kapangantihan mo. Gani, wala niya, manian na ito, naangay na ito, pasigarbo, hindi na mo ina. Ngayon mo ito, pasigarbo, manita, ningingon niya nga unsinkable na Titanic. Yan ang pinaka-worst, ihagit ko niya ko. Amen? Again, I believe itagdanan din silent ka and aware ka nga walay na anak ko yung ginabuyan na angay na itong kapasigar ko. Not even this man. Amen? But then again, kailangan ko makasabot ako, naamang tayo angay, sigarbo, naamang tayo angay na taas, lalagi mo. Kung di sa ta angay, mangantis mo. Kaya siya, labaw sa tanan, siya ang Diyos na magagawang sa tanan. As Jeremiah said, Ingos Jeremiah, also siya, well-known na part siyang
simulat niyo siya. Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not a rich man boast of his riches, but let him who boast of this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises loving kindness, justice, righteousness on earth, for I delight in these things, declares the Lord. Awaan niyo tayo kabos. Psalm 20 verse 7 says, some boast in chariots and some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord. Amen. Kung naamang tayo aming boast, wala lang yung kung sa may kung sa pa yung dipahipo na, kalingkon kayo, di ka mga tismino, di ka magpasigarbo in again sa Ginoo. Amen? So, dili ka magduga, tapos pagtuon, but by the way, for us believers, wala din kailangan i-boast sama ni Jeremiah, sama ani nga psalmist, ang atong i-boast as always, wala laing Ginoo. Amen? Ay din na kalimti, Ginoo lamang yun. Na may accomplishment, na may achievement, Lord, ikaw ang among ipasigar po ng tanan. So, dili ka magdugay, at ta sa itong dahil mapagtuon in Galatians chapter 6. And by the way, narata sa last section of Galatians chapter 6, verse 11 to 18. And this time, by the way, at bakbaka ng Ginoo kay last study na nila to sa book of Galatians. And I trust, naaray itudlo ang Ginoo na to for the past 6 months. Kay 6 months, bilang na ko, nabot ng 6 months na pagtuon na to. Ang book of Galatians, 6 months kapin, 25 sermons. And I'm thinking of next week, magsugod na tayo, study po, hopefully makasugod na next week, o dili next week, sunod na next week, in new book series na pagtuon, which is the book of Ruth. Ang book of Ruth, nag-picture siya or nag-demonstrate siya sa grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo diya sa kinabuhi ni Naomi, grasya sa Ginoo sa kinabuhi ni Ruth, grasya sa Ginoo sa tibuok pamilya Elimelech, gikan sa tragedy nabot sa point na naay redeemer nila, which is si Boaz. And again, excited ko tungkol kay this is the second time na magtudlo o book sa Old Testament. First is the book of Jonah, one na second. And sa ibay mo na ako dahil ni atong pagtuon, New Testament, makamatag book, Old Testament. And after sa Old Testament, balik na po New Testament na book. Yan na atong pagtuon ng Exod. Aron, dili lang to sa New Testament lang ta magtuon, dili tanawon mo na ito, daghang mga pagtudlo na pinahanglan ng mga katunan even sa Old Testament also. So, dili ka magdugay ako ng yuluhan ng pagtuon this afternoon, boasting only in the cross of Christ. Galatians chapter 6 verse 11 to 18. This time, mamarugta, itong basahon ni passage ng Saul, mamarugta ang tawag sa puso ng Ginoo. And at the count of 3, dungan tagbasa ni Inimexod. 1, 2, 3. Tanawa unsa kadagko sa mga letra nga ako gayon ang nagsulat. Kadtong gusto nga mapasikat sa mga butang nga makita o ang nagpupus kaninyo sa pagpatuli. Gibuhat nila kini aron dili sila lutuson tungod sa krus ni Kristo. Kay bisan kadtong nagpatuli wala magtuman sa balawon. Apan gusto sila nga mapatuloy kamo aron makapasigar po sila nga midawat kamo sa seremonya sa pagtuli. Apan alam kanako mapasigar mo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Kay pinaagi siyang krus, patay na ang kalibutan, alam kanako o ako patay na alam sa kalibutan. Dili mahinungdanon kung ang usa ka tawo tinuling ba o dili. Ang mainungdanon mga pasiya bago unang binuhat. Alam niya itong nagsunod dining lagdaa,
Panginaon ko nga kalinaw, kaluoy, maguban kanila o sa kanang katawan sa Dios. Sa katapusan, manginaot ako nga wala nang kay magsamo kanako kaya niya sa akong lawas ang mga ulat na nagtamod sa akong pagkaulipo ni Jesus. Mga igsoon, ang grasya sa Dios sa atong Ginoong Jesucristo maguban kaninyong tanan. Amen. Magapanglingkod ka, magapanalangin ang Ginoo sa iyong ulong. Kung nakainundo mo, chapter 6 alone, 2 sections, na yung mga gipagtudlo, for the last time si Paul, na itudlo niya sa mga taga-Galatia. And kung nakainundo mo, in chapter 6, verse 1 to 5, atong natunan about restoration. Kung dahil mahugso pa ka sa, i-restore. Kung man-i-restore, malimay ka mo, agapon sila. Kung sa ilang mga kabukaton, ato kong mas anon sila makapadahil, anon sila makalautay, dili kay iwasan. Amen? Again, ganahan ko nga, masilasilin sa tumunahon kasi nga panahon na naay mahugsa sa, makadungo mo, dili ninyo sukod, here's the proper response na ang natin batong dili tamang hinaway. Kaya utro mo drabatan sa wayunon draba. Amen? Ang proper na response, kung makadungog ka lisod nga nahug sa ay nadili ni mo suod, proper response, i-praise siya. Ginoo, kabangay ito itong suuna na hulog na kabarog ko siya, kapatayin ko siya. Ay ito good na, Lord, makmakon siya sa kaaway, Ginoo, Lord, na tudapoy, palayo siya nimo. Amen? I-pray. Nakapabang ko lang na ibang ang balita. Then again, I am praying for this brother. Highly respected na brother na alagad ko sa iyo. Ikampo ko niya. Makabarog siya, naliwala sa pagsulay niya ang ganun. And again, ganahan ko nga makorek ni nga ngayon ani nga kinaiya kay again, mao niya ko na naman-an ba ko kung gusto ani. Anay mahugsa sa imbis agapon iwasan, agapon tabangan iwasan, hindi mo kapadayon. Amen? Again, it must be nga ma-apply na to ang one anothering nga pattern ni Jesus Christ. One anothering. Mga magsuon na sa Ginoo, mag-agakay na diha sa Ginoo. Last week, atong natunan ang verse 6 to 10, which is nag-demonstrate about sowing and reaping. And personally, I addressed it as a good works. Okay, mga buhat na kinahanglan nila kung makatunan yun. Okay, again, for one, itulong ito, makamawag ang muhatag sa mga nalagad sa Ginoo, sa mga nagpaggamit sa Ginoo. Kaya sayo, nauna ang mga membro simbahan, dapat na nga sila. Daghan na madawang ilo. Again, ganang mo kasabuta, ay isa'y paling ko na, ganang mo kasabuta na kining paghatag ko nato sa mga alagad sa Ginoo, mura kang nag-invest ko na. And kung nakainundo mo, bisa lang tubig mo sa Ginoo sa Kristo. Bisa lang tubig. Makadawag ka ganti. And gani ingon dito sa Hebrews, dili i-overlook sa Ginoo sa imong nabuhat. Dili sa iluhan sa Ginoo. Atagan ug kanti sa Ginoo. Last time ato po natun-an ang sowing really about spiritual and flesh. And again, kung you are sowing flesh. Nagtanong ka mga unod ng mga buhat ang imong maani mga unod. Kung magtanong ng mga spiritual ang imong aniyon, spiritual anong dili na sayon, dili na lisod sa ito sayon na yun na. Ang problema lang yun nato, di lang yung kamduman. Amen? And lastly, i-encourage si Paul na ito nga we have to do good to everyone, especially sa mga igsoon na naasa simbahan. Kauban na ito sa pagtuo. So, in-end up si Paul.
verse 11 to 18, yang gipoint nini nga, as believers, wala tay laing i-boast. Only the Lord Jesus Christ. Only the cross of the Lord Jesus Christ. So, the question is, why? Why are we only to boast on the cross of Christ? Anong cross naman ni Christ mo atong i-boast? So, 2-point outline na akong i-share na ito din eh. First, the motive of Judaizers. And second is the motive of Christ's believer. Ang motive sa mga Judaizers is ang i-boast nila, ilang kagalingon. Amen? Ang motive sa mga believers ni Jesus Christ, which is ang motive po ni Apostle Paul, is ang i-boast niya kay si Christ. Amen? Doon na ni. Either i-boast ninyo yung kabalingon or i-boast ninyo si Christ. Amen? So, let's jump to our text next soon. Verse 11 to verse 13, the motive of Judaizers. Verse 11 to verse 13, it says, "See with what large letters I'm writing to you with my own hand. Those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply so that they will not be persecuted for the cross of Christ. For those who are circumcised do not even keep the law themselves, but they desire to have you circumcised." Here's their motive, so that they may boast in your flesh. Mo ni motive niya. Again, kung naka-observe mo na, gilipit at least katulo kining term nga circumcise. Or sa Bisaya, pagtulik. Kining pagtulik or dini circumcise is a law nga gipahimdi nga gi-address sa Ginoo specifically sa mga Israelites nga kamo mga kaliwat ni Abraham, Isaac, and Jacob, mga Israelites, kinahanglan mong magpatuloy. Nako na to. And again, dinhi ang mga Judaizers, ilang gi-require sa mga Kristohanon, sa mga taga-Galacia, na kinahanglan mong magpatuloy aron mahimo mong duol sa Ginoo. Mahimo mong iya sa Ginoo aron mo maluwas. Kinahanglan mong magpatuloy. And kung nakahinundo mo, kini mga Judaizers, mo honestly, nagdalaw pagtulunan sa Galacia, pagtulunan na meaning nga pagtulunan. Na din ilang gipresent si Jesus Christ, at the same time, kinahanglan mutuman po sa balaod. Sa balaod ni Moses. And gipresent ani mga Judaizers sa mga taga-Galacia nga tuo mo ni Ginoo sa Kristo. Pero kung ipod o balaod. Gospel plus law or good works. Aron mo ma-luwas. And mo ni pagtulunan sa mga Judaizers. In kontra sa pagtulunan ni Paul, only the Lord Jesus Christ lamang. Walay balawag mo to, musalig lamang na ni Ginoo sa Kristo nan, mapasaylo ka, makabaton ka sa kinabuhi, walay katapusan. Dili na mutuman, dili na mislim mutuman sa balawag. Mo ni pagtulunan ni Apostle Paul. So makita nato din ang motive sa mga Judaizers. Ang motive nila is ipasigar mo nila yung pagaling. Kinahanglan mo magpatuloy. There's the motive. Araw mapasigar mo na mga pagaling. So nga gipabot ni Pablo ang motibo sa mga Judaizers. Kung unsa ilang tumong sa pagkapit sa mga Kristohanon na aning nanawon sa Galacia. O morning buot nilang ipasigarbo sa giyon na ang ilang magalingon. Pinaagis pagpasunod sa mga Kristohanon niini panahon na sa Malaki. So verse 11, gingon ani, "See with what large letters I am writing to you with my own hand."
Mainly, ipadyan ni Pablo nga siya gyud ang gisuwat ani nga libro sa Galacia. Again, komo ni Pablo sa iyang panahon, dili gid siya mangunay og sulat sa Corinthian Church. Naa siya'y sekretary o gitawag amanuenses nga siya may mag-dictate, lain yung magsuwat. Sa Book of Romans, dili ko siya nagsuwat, siya lang nag-dictate, lain yung nagsuwat. Sa Book of Colossians, siya may nag-dictate, lain yung nagsulat. Dini siya ginunay. And I think the reason na siya ginunay, gusto niya ipahumaw ang pagbati niya o kaanawan niya alang sa mga taga-Galacia. Kung nakainumdum mo sa nagtuon tagsugod ani, ang mga taga-Galacia is in danger because of false gospel. Nidawat sila sa iyo nga ebanghelyo. Ebanghelyo nga dili gyud mo'y pagtulunan ni Ginoong Kristo. Nga may gitudlo sa mga Judaizers. And again, namunay si Paul to address his personal heart alang nila ang mga taga-Galacia. Again, as we all know, hindi sila na-deceive tungkol sa mga minig na magtutulong na nagdaw minig na pangtuluan. Again, at stake ang ilang mga kinabuhi na kung mapadayon sila ang minig na pangtuluan, magtingkang bulgo siya so walay katapusan sa interno. Muna nang nasugid si Paul, and ingon si Paul, even in chapter 1, kinsa pa nagwali o sa iyo may ebanghelyo. Bisan kinsa pa na siya, bisan anghel pa na, matinunglo ng tawanak. Muna ingon ni Paul. Muna nga in verse 12 to 13, ingon ni Paul na, makita natin din nga, expose ni Pablo, ni Paul, ni mga tawanan na naglimbong sa mga taga-Galacia, na ang pinakamotibo yun ani mga tawanan ay mao ni pasigarbo nilang maglingon. Patuloy mo aron pasigarbo mi sa maglingon. So ngani verse 12 ingon ni, those who desire to make a good showing in the flesh try to compel you to be circumcised, simply so that they will not be persecuted for the cross. So here's the thing, verse 12, gingon din ni, kini mga tauhan na mga Judaizers, gingon ni Paul din ni, they make, they make good showing in the flesh. Try to compel. Sa mga murag, yung mga tawang mo, napakitang tao ba? They make good showing. Sa mga murag, nagpakita sila nga, mituman kumain sila sa balaod sa Ginoo, gi-apply kumain nila ang mga gipangtudlo sa Ginoo, and ang reason is, aron pugso ni mga tauhan na magpatuloy. The word compel, try to compel or compel, means to force somebody to do something. In other words, sa mga taga-Galacia, ilang pugso nga kinahanglan kung mapatuloy. And aron mabuhat nila nga magpatuloy yun ang mga taga-Galacia, ilang buhaton is mabuhat sila ng mga maayong buhat na ilang ikapakita sa mga taga-Galacia. Aron mapugos sila mga taga-Galacia. In other words, hindi mga tawahan na magpakitang tao ni sila nga nituman kumuhay sila sa balaod, aron mapugos nila mga Kristohanon aning panahon na mamutuman sa balaod. Aron kini mga tawahan nga nagpakitang tao pinagis pagtuman sa balaod, dili sila lutuson. Nag-ingon din they try to compel you to be circumcised simply so that they will not be persecuted for the cross. Parang dili sila lutuson. Tuman kumuhay sila sa malawod, araw mapugos ng mga taga-Galacia, but ang pinaka-motive sa nila is parang dili sila lutuson. There's a reality mention. Dagang kay Kristohanon na yung ani sa itong panahon namin. Magpakita ang tao ang dili lutuson. Amen?
Simple, dili sila mubarog, dili mga tawanan, dili sila mubarog sa kamatuoran ni Kristo aron dili sila lutuson. Ano mo Pedro? Si Pedro, sa wala pa mga Hudiyo nga gipadaan ni Santiago, nakigsaw siya kaon sa mga Hintil, mga Gentile, sa chapter 2. Ay pag-abot sa mga Hudiyo nga ipadala ni Santiago sa gibon ni Pedro, ihawa siya. That's the reason handog siya lutuson. And to the point nga nabadlungan ninuon siya ni Pablo. May ini sila ng mga Judaizers na itong gitukig nga ni mora ni sila mga Pariseo na mas concern ang outward personality to gain respect sa tao. Dili concern ani mga tawanan mo sa giingon sa Ginoo, but mas concern ni sila sa ilang reputation at ubangan sa tao. Mo nang maningkamot ni sila mubuhat o mga maayong buhat sa tao, bahala na si Kristo kay base nung i-dislike niya sila sa tao, lutuson niya sa mga tao. Ay dili lang may mga gustuhan nga gitaguan ng mga Kristohanon ba aron dili i-persecute. Here's the thing. Musugod ang sabi kung Kristohanon ka, makasuway jud ka, makatagamtang jud ka, maka-experience jud ka ng persecution. Ingon si Paul ni Timothy, ang manginabuhing Diyos mo. Lagos, manginabuhing Kristohanon jud, pinutan na yung Kristohanon. Sige mo, lutoson jud. Lutos yun. Again, kung maka-experience ng lutos, think about the Lord Jesus Christ. Amen? Think about Jesus Christ. Kung gusto ng lutos, siya mo'y nakatagamtang grabe yung mga maglutos. So, padayon tayo in verse 13, gino nga ni nga, those who are circumcised, for those who are circumcised do not even keep the law themselves. So, hindi mga tawana, mga Hudiyo, nagpatuli, nagtuman sa balaod, pero ultimately, wala din yung magtuman sa balaod. In other words, pakitang tao ra. In other words, quote-unquote, religion ra. Amen? So, hindi mga tawana, ultimately, wala din magtuman sa balaod. Maayo lang magpakitang tao pero wala gid magtuman o magkamot sa kasubuan sa Ginoo, religyoso pero zero ang umangan sa Ginoo. Kaya padayon si Pablo, gipadayan ni Pablo ang tinuod din nila nga motibo mo ni buot sila nga magpasigarbo sa ilang magalingon. Na pinakamotibo din ani nila is that magpasigarbo sila sa ilang magalingon. Kaya sila ay quote-unquote na nakabit sa ilang religion. Ino din eh, but they desire to have you circumcised so that they may boast. Kapasigarbo sila sa religion in your flesh. Amen? May ang motibo yun ang mga tawa na isang gusto nila ipasigarbo ilang religion. Dili ang Ginoo. Gusto nila ipasigarbo ang ilang religion. Dili ang Ginoo. Gusto nini mga tawana na kung may achievement, dili ko sa Ginoo. Ang ako to. Dili ko sa Ginoo, ako to. Iunanin ni mga tawana. And again, ako lang laro na itong ani. Kung i-remind na itong ani, na kung naamang ani, makabig sa Ginoo niya, kita mo gamiton, dili na kita Ginoo na. Amen? Huwag kita'y ang kapasigarbo sa pagguling mo na gigamit na niya. Ginoo na, di na ikaw. Kaya ang mukabig, dili magkita ang Ginoo man instrumento rata. Manawala kita'y ang pasigarbo kung nangay makabig, kaya kung nangay makabig, dili na kita. Dili na kita may makita, ipas di ang Ginoo. Ingon si
Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 1 verse 31. Iyon siya nga, busa sumala sa inyo sa kasulatan ang buot, magpasigarbo, kinahanglan, magpasigarbo sa mga butang ha. Ay mo sa Ginoo. Ang context ani, ipili si Ginoo ang mga nasagbot sa katilingban. Dili itong mga maalam ng mga tao. Aron walay makapasigarbo o kami pasigarbo lang ang Ginoo mismo. Ingon si Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 10 verse 17 to 18, apan sumala sa ingon sa kasulatan ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Ang tao tinuod yung dalaygon ko ng Ginoo mo'y magdahay ka na o dili siya magdahay siyang kaugalingon. Ang context naman ini na mga nagtudlo sa pong sa Ginoo nga ilang gipasigarbo, ilang kaugalingon, lapo kang Apostol Pablo. In other words, kuwawa ninyo eh. Kawawa naman mo. Nagpasigarbo mo sa inyong kaugalingon. Kung angay mo pasigarbo, Ginoo mo'y pasigarbo ta ninyo. Ang Ginoo tayo magdahil o dili kami magdahil sa inyong kaugalingon. Ultimately, wala din tayo laing pasigarbo, unay accomplishment, na kadaugan, Ginoo lang yun. But hindi mga tawhana, mga Judaizers, na sila accomplishment, ako eh. Ang gusto nilang ipasigarbo, dili ang Ginoo, kung dili, hindi lang pagalingon. Kasi di, may nakapakasabot ka. Dili ginimuli kaya na ito, managing mga panahon na angat may pasigarbo, mga pagalingon. And magbantay ka na. And as believers of the Lord Jesus Christ, wala kita'y angay pasigarbo. Duha naman eh, either pasigarbo rin yung pagalingon, or ang Ginoo. Duha rin eh. At most of the time, ang kunon mo na tubi, ang atong ipasigarbo, kung na yung mga achievements, kinsamay. Natong pagalingon, hindi ang Ginoo. Ako na nanagot. Right? Di naman ito mga diktatik. Ay mabantay tanak. Mabantay tanak. So with these verses, pagpahibaw ni nato nga wala kita angay pasigarbo kung naay makapit or naay ma-accomplish dili ato pagulayon, not even this living word springboards ko dili ang Ginoo lamang. Amen? Ang Ginoo lamang. And same nga ni nga ang natumoy o napasigarbo mo ang mga Judaizers. Kaya nakakabig sila ang mga Kristiyano nagtos pagtuman sa balawat. Nagpasigarbo sila sa pagalingon. So again, ang mga Judaizers, concerned sila sa ilang minaw. Ang mga Judaizers, concerned sila sa ilang relihiyon, dili sa Ginoo. Concerned sila sa ilang relihiyon kaysa sa pagtuman sa kasubuan ni Kristo. Nga kung may kadaugan, dali kayong magpasigarbo sila pagalingon. Kung naay accomplishment, dali kayong maka-boast sila pagalingon. And in this truth, may akong pag-ampo na dili unta ta may sama ani nila na concern sa reliyon na pandili sa Ginoo. Concern sa reliyon na pandili andam tuman sa kasubuan ni Kristo. Gusto mo pasigarbo sa reliyon o sa pagalingon na pandili ka Kristo. So kung naman gani mapasigarbo sa atong mga kinabuhi as believers of Christ, it must be Christ only. Dili ang organization, dili ako, dili bisan kinsa, not even the leaders, but Christ alone. Amen? So, first point, ipakita din ang motive sa mga Judaizers. Ang motive nila is to boast themselves. And again, watch out ha, kay prone rabata na i-boast nato ang atong mga pagalitan. And it must be na i-boast nato kung lailait ang Ginoo lamang. Amen. So there's the second point, the motive of Christ's believer.
verse 14 to 18. It says, "But may it never be that I will boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the world has been crucified to me, and I to the world. For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation. And those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. From now on, let no one cause trouble for me, for I bear on my body the brand marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen." So here's the motive of Christ's believer. Same as the motive of Apostle Paul. Yeah. Boasting Christ. Amen? Boasting the cross of Christ. May it never be that I would boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. There's the question, why are we to boast the cross of Christ? Ngano we boast man nato ang cross ni Christ? Sino tanong, ngano ka? Ngano we boast man nato ang cross ni Christ? Here's the first subpoint. Because the cross of Christ crucifies us from the world. It says in verse 14b, "Through which the world," what? "has been crucified to me, and I to the world." The word crucified here is a finished action with continual effect. In other words, gilansang na ta, it must be ang atong kinabuhi mag-reflect na nag-boast ka Christ. Amen? In other words, ino nga mga magtotoo ka ni Kristo, kay gilansang naman ta uban ni Kristo dito sa krus, it must be buhi lamang kita alang kang Kristo o dili alang sa kalibutan. It must be as mga magtotoo na ni Kristo, patahin na yun ang kalibutan sa atong mga kinabuhi. Sama sa atong mabasa nga sa statement ni Paul. Ayon si Paul in Galatians chapter 2 verse 20, "Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus, busa dili na ako ang nabuhay kundi kinsa man Kristo." Kumuha ni nahitabo ni Kristo tungkol siyang pagtuo, kumuha ni nahitabo ni Pablo tungkol siyang pagtuo ni Kristo, mo ni nahitabo nimo tungkol siyang pagtuo diyan ni Kristo nga gilansang naka uban ni Kristo ang imong kinabuhi, dili na imo o dili imong kinabuhi iyan ni Kristo. Matay ni, you are bought with a high price. And that price is the Lord Jesus Christ. Amen? Muna gingon ni Paul, hindi gilansang na siya. Gilansang na ta. We are crucified with Christ. Galatians chapter 5 verse 24. Gilansang na diha sa krus sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus ang mga tawhanong kailibon o mga lawas ng pangandoy. Muna ninyo si Paul, patay na ko sa kalibutan o kalibutan patay na halagan ako. And it must be, kung gilansang na ta, uban kang Kristo, it must be, ang atong pinabuhi, nag-anam kung kaliwat kang Kristo. Dili unta sa kalibutan. Patay na unta sa kalibutan. Kung ang kalibutan, patay na unta, alam na natin. What's up to say, na yung mga panahon na pagdugol nila sa kalibutan. Malimbungan sa kalibutan. Kung mga kita sa grasya sa Ginoo mapahisukat at ginabuhi ng Kristo. Kung pagsunod ng lakaw ng Kristo. And that's the first thing. We boast the cross of Christ because the cross of Christ crucifies us from the world. There's the second. We boast the cross of Christ because the cross of Christ made us new creation.
Bag-o na tang binuhat tungod sa cross ni Ginoong Kristo. Iyo si Paul, for neither is, hopefully makita ninyo, is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation. Dili may nungdanong nga tinuli ka, or dili tinuli ang may nungdanong bag-o na kang binuhat. E nahimo kang bagong binuhat tungod sa cross ni Kristo, tungod sa kamatayon sa cross ni Ginoong Kristo. Ngani ipadayag ni Pablo ang pinaka-importante is bag-o na kang binuhat. Dili ang pagtumans balawd. E gini nahimo kang bag-ong binuhat, nahimo ni tungod sa kamatayon sa krus ni Kristo. Manang ingon ni Pablo in 2 Corinthians chapter 5 verse 17 kay si bisan kinsa nga naiusa kang Kristo what? Bag-o na siyang binuhat. Ang daan giagi na ang bag-o, iabot na. And it's all because of the cross of Christ. So, not just we are crucified on the world, you made us new creation. We boast the cross of Christ because the cross of Christ gave us peace and mercy. Verse 16, it says, and those who will walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. And gingon ni, and those, yung si Paul, and those who will walk by this rule. Kung saan may gimodify ani? Kung saan mga rule? Here's the rule. Boasting in Christ. The word rule, those who walk by this rule, the word rule here refers to boasting in Christ. And this is a contrast emphasis that tells us that no other rule a believer must walk but the rule of boasting only in Christ. It must be atong ginabuhi, nagpasigar po kitang Kristo. Dili atong mawalayon, dili ang bisan unsa nga atong ipasigar mo si Kristo. And as He does this, peace and mercy will be upon Him. Amen? Mas ba itong inabuhi, nagpasigar mo lamang ni Kristo. That is a rule nato mga Kristoan. Ultimately, kita nga mga magtutuo na ni Kristo, anaan na ka nato ang peace of mercy sa Diyos. Sa diyang nalansang sa krus si Kristo. Kung dito sa krus, kipasundaya, yun niya ang atong kalinaw, ang atong peace na nandito sa Diyos. Tamahan. Kung dito sa krus, kipasundaya ko sa ni Kristo ang kaluoy samahan, nandi ka nato ay mis kita ang kapungtan sa atong mga sala, si Kristo mo'y gikapungtan sa Diyos tungod sa atong mga sa nga iyang gipasan dito sa krus Kalbaryo. Inagi sa kamatayon sa krus ni Ginoong Kristo, nakabatong kalinaw sa Diyos. We gain peace with God. And tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo, we gain the mercy of God. Amen? And it must be the rule that we have to walk is boasting only in the cross of Christ. Manang naatay ang ay pasigarbo, wak nilain si Kristo. Si Kristo rin. Kay siyang namatay puli ka nato sa krus, aron ta makabaton ug kalinaw ug kaluoy ng Diyos. So not just we are crucified from the world, not just we are made new creation, not just we receive peace and mercy because of the cross of Christ. We boast in the cross of Christ because the cross of Christ made us a slave for Christ. Iyon si Paul in verse 17, from now on, let no one cause me trouble. Cause trouble for me. Wala na tayo magsamok na ko niya. For I bear on my body the brand marks of Jesus. The word brand marks
The word brand marks here, it refers to literal scars and wounds of Paul in result of persecution. By the way, si Paul, kalima siya latiguha sa mga Hudyo. 39 ka mga latigo, at least kalima na nahitabo. E napoy katulo nga gilabdusan siya bayo sa Roman Empire. Katulo. E napoy usa ka higayon nga gitabangan siya bato nga to the point nga mura ingon niya nga nga namatay ko siya nga nabuhi, nabanaw ko siya balik. Patay na si Paul pero nabuhi siya. And di ko ka imagine kung sa itong mga scars and wounds na naaslawas si Paul. And the reason nga iyan ang nadaw tungod ni Kristo. And there's a thing, this word brand marks, or in Greek stigma, was literally used of branding slaves with a hot iron, and slaves were branded to prevent their escape. So, anong panahon ng mga slaves, kay uso mo ng mga slaves, mga ulipon sa anong panahon, ang mga slaves is tatakan o ganang puthaw na gabaga. Tatakan, and kanang katatak, nagmark na mo, nga slave ka, and gihimo na nila aron, kung muiklas ka, may bawaan din Japon ka nga, slave ka. Nakuha na to? So mainly ang brand marks ni Paul is a mark of his slavery of Christ. And kita naman as believers of Christ, we are made as slaves of Christ because of the brand marks of Christ at the cross. Ako Paul, si Paul, his brand marks made him as slave of Christ. And kita naman as believers of Christ, we are made as slaves of Christ because of the brand marks of Christ at the cross. The scars and wounds na nadawat ni Ginoong Jesucristo sa krus sa Kalbaryo ay nabugto yung kinabuhi. And sa diyang ito, bisalig na niya, that made us slaves of Christ. Mga ulipon na ni Kristo. So, ina yung tapad, ulipon na ni Kristo. And here's the thing, tungod sa kamatayon sa krus ni Kristo. Ina, tungod sa kamatayon sa krus ni Kristo. Amen? Ulipon na ta. Niya ka dito, bisalig ka ni Kristo as your Lord and Savior, you are slave of Christ. Amen? So we boast in the cross of Christ because this made us a slave of Christ. Again, we boast in the cross of Christ because the cross of Christ assures His grace in us. Verse 18, the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren. Amen. This is a benediction of Paul. Benediction niya. Pero bisan ng benediction ni Paul, bisan ng benediction ni Paul alang sa mga taga-Galacia, this benediction presents continually of why we have to boast the cross of Christ. And that is because of His grace for us. The grace that saves us in Ephesians chapter 2 verse 8, Titus chapter 2 verse 11, the grace that gives us strength when we are weak. The grace that changes us from ungodliness and worldly desires. The grace that made us heirs of His inheritance, which is the hope of eternal life. O isang nga grasya sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Kini nga grasya na nag-go beyond ni sa atong mga nagkasing-kasing. Mga nang ingon si Tanchi, ang Kristohanong kinabuhi
grasya ra gyud sa Ginoo. Manang wa gyud tay kapasigarbuan ni kinabay tungod kay this is only grace by God. So ultimately, we are graced by God through the cross of Christ. So we have a powerful reason why we have to boast the cross of Christ. And the reason is the grace of the Lord, the grace of our Lord Jesus Christ. So, why are we to boast the cross of Christ? Because the cross of Christ crucifies us from the world. Because the cross of Christ made us new creation. Because the cross of Christ gave us peace and mercy. Because the cross of Christ made us a slave for Christ. And because the cross of Christ assures His grace in us. Tingnan si John Piper, kita ko mo man. All your blessings were purchased for you at the cost of the death of the Son of God. Walang-wala kita ito kasi karbog. And salamat sa Ginoo sa padas yung butong anak. Aron ikaw nga naglingkod ya kanito misalit ni Ginoo Jesucristo ako nga nagbarog nagtudos ko sa Ginoo kanito misalit ni Ginoo Jesucristo. Wa kita ito kasi karbog ni Ginoo. Ang ato ito kasi karbog si Kristo lamang. Umidangat sa itong ginabuhi. At the end of the day, ang ubarog na ito, tumangan sa man, walay lain. Si Kristo lang. Amen? Dili akong siya atong nabuhat na yung kinabuya, dili akong mga achievements na yung kinabuya, walay lain. Si Kristo lang. So, mga tanang ko, worthy ba na i-boast nato sa atong mga kinabuhi si Kristo? Worthy ba? Kasi another question, imo ba siyang gi-boast sa inyong kinabuhi? Kung worthy siya, imo ba siyang gi-boast? Are you boasting Him? Are you boasting Him? I-encourage ko natin na i-boast si Christ sa inyong kinabuhi. Ayaw i-boast ang bisan kong sa o si bisan kinsa, bisan yung pagalingon. Ikaw ang magtotoo, ang i-boast lamang yun. Walang lain, si Kristo lang. In close, kung sa'y chief end sa tao ang ginabuhi. What is the purpose of man ang ginabuhi? What is the purpose? To glorify God. Tingnan ang Westminster Confession, yung sila, ang chief end, ang purpose nato aning ginabay is to glorify God and enjoy Him forever. There's a thing, to glorify God is to boast God. Amen? And mahutana ko, are you boasting Him? And hopefully you're boasting God. Ingon mo sa author sa iya hapon, ang purpose sa kinabuhi is to know Him and to make Him known. Amen? To know Him and to make Him known. Ingon mo sa kakot, sa kakanta, the reason I live is to worship God. There is the purpose anong kinabuhi, to glorify, to make Him known, to worship Him. And there's a thing, to boast Him. And may akong pag-ampo na mahimo yung motive natin sa itong kasing-kasing ang i-boast si Christ. In contrast sa motive sa mga Judaizers, ang ilang motive is to boast themselves and not Christ. And for us believers, wala tayo lain i-boast. No, i-boast na to only Christ. Amen? Lord, ito kayong salamat for reminding us, Lord, and clarifying us, O God,
kinsa mong ibos ang ginabuya. And dili ang among pagaling mo dili si Kristo. Ang iyanamo ka. Ang po nga mo may bubuan sa ng grasya sa among paglakaw, pagsunod yan, ang mga wak ko nila ang ibos ang ginabuya ako si Kristo lang ang Ginoo. Naamagay ka naman na musalot ang aming pagalingon, musalot ang among mga pagbati para sa pagalingon, aron among ibos ang pagalingon, Lord. Give us all the mercy, O God, na wala din mabos, hindi si Kristo lang ang Ginoo. Ang po, hindi ka matulad. Lord, di mo ni ipaluta sa mga kasing-kasing Ginoo na nasa mga padayon sa mga Kristo Panginabuhin niya ng Diyos, hindi mo sa Kristo. Nagbanbilyo, nagpataas, kung nagpasidugog, lamang ang Kristo. Dalay ko ng imong ngalan, O God, dalay ko ka, Diyos mo na Kristo. Ang tanang himaya, pasidugog, dahil isimba, ang lamang ng sa pangalan ng Jesus. Umarot ka, hindi ko ng taas. Amen. Salamat sa ulang sa Ginoo nga atong nadunggan o katatunan. We will only boast in the Lord na siya lamang atong pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Amen. Let's sing again this song and let's just worship Him. Atong i-declare atong ugma diha kaniya. Siya lamang atong sidunggan, atong i-boast. Amen. All I have because of Jesus. All His promise won for me when He paid the highest ransom. Once for always, for my freedom, I will boast in Christ alone. His righteousness, not on my own. I will cling to Christ my home. His mercy reigns now and forever. Love will never lose its power. All my failures beyond erase. Now I walk within your faithfulness. Praise and singing my salvation and salvation. I will boast in Christ alone. His righteousness, not on my own. I will lean to Christ I hope. His mercy reigns now and forever. Sing out those, I will boast in Christ alone. His righteousness, not on my own. I will cling to Christ I hope. His mercy reigns now and forever. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but
sa panalangin, dili lang Ginoo sa financial, kundi Lord sa physical na bagay, Father God, sa espirituhanon na bagay, Ginoo. Lord, salamat din hapunon as we give our tithes and offering. Salamat sa imong pag-bless sa matag pamilya. Ani akaron Ginoo. Thank you Lord sa imong pagkamatinag-anon sa among mga kasatag sa mga pamilya, Father God. Salamat Ginoo. Bisan pa Lord sa among mga kaigsuonan, among giampo nga kanang wala pa mga trabaho. Salamat Father God na ikaw Ginoo magka-provide kung trabaho Lord na dili conflict Ginoo sa Domingo Ginoo nga panimbaon. Salamat Lord sa tanan Ginoo nga ang among mga kinabuhi Lord, among purpose ing kalibutan na Ginoo sa among pagpangalagad na kanimo Father God. Lord, salamat ning kahaponon sa imong pagkamaayo. Dalay ko ikaw, salamat sa provision, wala ka nagkulang Father God. O bisan pa Ginoo sa among mga physical na bahin Father God. Salamat Lord na ikaw Ginoo, naamay mga sakit-sakit, pero ikaw Ginoo nag-aayo Father God. Lord, ning kahaponon ang kami pasalamatan. Dalay ko ikaw in Jesus name. Amen. After after is grouping staff, and nakita sa mga respective groupings, sharing, and after mag-pray na mga ang punta na dagang kayong salamat sa kanahugan, kalabusan, na hindi pamuha sa mga kaliwa, sa mga pagsimba, sa mga malandong sa mga pulo. Salamat sa mga baday, hindi paabot ka na mo, Lord, all throughout sa book of Galatians, sa chapter 1, hangtod na na-end sa chapter 16. Ang coping, ang tanan, hindi paabot sa series sa book of Galatians, hindi ito malang ikaw. Imo dito, Lord, sa imo itong itanong, imo itong Lord, patubuon, pabungahon sa matag kinabuhi, espirituhanon sa imong katawan din sa living spring mo. Ang focus sa mo suod og lain na series in the near future, next week or next week, oh God, the book of Ruth, ang ko nga adamon mo ang mga kinabuhi, ang mga kasing-kasing sa mga luta kay mong ipadayag, itanong, mga pagtulog, o makapauswag sa among pag-ilaw, pagsunod, panginabuhi niya, animo Ginoo. Prepare us for our new series, O God. And even, salamat sa tanang ipamuhat, hindi kapon ng pagganamo, buwan sa mga kabataan, kanamo, hindi oras. Isang salain sa pasimana, kamong sudlod, ang puko, sa dahil mo, pagproteksyon, pagtabang, pagbubo sa naghingapin mo, grasya ka na mo, Lord, dili ni maginalin sa mga halap po sa pagdilit ng himo, sa tanang kanimo lang ang ginooban. Ang buo Lord, sa may mga sulay, problema, sa may mga magian mo this week, Lord, himuin ka ng luman, na nakaka, Diyos ka na dili lubiya, pasagad ka na mo giginubuhin ang ginooban. Fulfill mo ang among kaluwasan, Lord, kung sa may amo, Lord, kanangpan sa sa mong magian at ginabuhi ako. Ihatag mo yung anak, Lord, bilin mo mahihika kung sa kamo, Lord, pagdamo, mabuhat ko na ginabuhi ako. Ang tanan, kung ang pinakalabaw, sarang maangkod, na kung ang ginabuhi ako, yung naghihatag, ang iyong anak ni Jesus, Ginoo sa Kristo. Kalay ko lang yung ngalan, Ginoo, God, ang focus sa imong proteksyon sa mga pagmamauli niya, Lord, pagmamauli sa tungkil, ay sa unahan, gikan na ni, sa Fernando Tanan, ang focus sa imong proteksyon na makaabot na sa mong isatag sa mga kaulian na safe. Even, dahil may nagampo sa mga dulay balatian, nagampo is kayuhan, hindi lang ginookan. Lord, ang sa mama ng Diyos, Lord, ng Tate Carlos, Brother Christian, tanan nga, dunay mga ipamati na rin ang buko in Jesus' name, ikaw mag-ayo, Lord, completely sa matag sa Ginoo. Dalay ko ng imong ngalan ng Diyos, dalay ko ka sa may katapusan, Lord, ang buko, Lord, alam sa matag sa, I don't know, kung sa may gagilan sa matag sa, ang buko sa imong comfort, ang buko sa imong mga
pagtabang, Lord, sa pagsapuko sa gagian ng mga kapukat, Lord, sa imong mga katawan, imong mga orasa, imong Lord. Ay nagapo ako again ng imong tulong na akong isawa sa pagtuon. Lord, dilis ko lang ikaw, piling mo may bukuan sa nang grasya. Ang endures